Ito ang topic natin mga ka-vloggers. Paano ba maiiwasan ang pagkasira ng kompresor? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, bago po ang lahat, gusto ko po munang bumati sa inyo ng advance Happy New Year. Kasi ngayon po ay December 26, 2024. So baka hindi na tayo makagawa ng bagong vlog sa taon na to. Next year na lang ulit. So unahan ko na po ng pagbati sa inyo. Happy New Year mga ka-vloggers! Sana'y maging masaya at masagana ang bagong taon natin. So, ano po ba ang topic natin mga ka-vloggers? Bakit gumawa ako ng vlog ngayon? Siguro halos mga 18 days na yatang wala dahil pasensya na rin po. At dahil alam niyo naman, holiday season, masyado tayong busy. Pero siyempre, basta meron time, sisingit natin ang ating mga vlog. At salamat din po sa lahat naman nagko-comments, sa lahat ng mga bumabati, at sa lahat ng mga nagsusubscribe. Karamihan nga nakakatuwang panoorin na basahin yung mga message ninyo na talagang avid fan, yung mga huling nababasa ko, at yung iba talagang ginagamit na nila yung mga tinuturo ko, talagang nakakapagpatino na sila ng aircon, hindi na sila basta DIY ang mekaniko na rin sila ngayon talaga, magagaling na sila, basta sinusundan lang nila lahat ng mga video, nasa tamang landas po kayo mga ka-vloggers, basta ganun. Dahil lahat naman po ng mga tinuturo ko, para sa kapakinabangan naman ninyo, mapapakinabangan ninyo. At sana'y gumaling pa kayo. Panoorin lang ninyo ng panoorin. At marami pa akong gagawing mga vlog. At kahit siguro paminsan-minsan, baka nauulit o ano. Dahil sa sobrang dami, halos lahat na ituro ko na po sa inyo mga ka-vloggers. Gaya na sinabi ko, gusto ko pong matutunan ninyo lahat. Walang halong karamutan. Gusto ko, i-share ko ang aking kaalaman sa inyo at sana'y pakinabangan po ninyo. Dahil aanin ko pa nga yung karunungan na yan, siyempre kailangan i-share ko na lang sa inyo lahat para magamit po ninyo, di ba? So ngayon, mga ka-vloggers, napakahalaga nito kasi kaya gusto ko ihabol sa taon na 2024. Ito ang topic natin, mga ka-vloggers. Paano ba maiiwasan ang pagkasira ng kompresor? Paano maiiwasan? Alam nyo mga ka-vloggers, madalas nangyayari din naman sa kalumaan ng kompresor, kahit ano pang pag-aalaga ninyo, nangyari na sa isang vlog ko. Pinakita ko sa inyo na napakalinis ang loob, hindi black oil, pero nawasak yung bearing dahil tinatawag nilang tear and wear. Kalumaan, siyempre nangyayari, hindi na naiwasan po yun. Pero mas tumatagal naman talaga, kung nagkakaroon kayo ng pag-aalaga sa kanya, yung alaga ninyo, ang aircon ninyo, hindi lang basta yung compressor. Kasi ang compressor, ang siyang pinaka-buhay niyan. So, paano nga ba maiwasan ang pagkasira? Proper maintenance, mga ka-vloggers. Ano po ba yung mga maintenance? Unang-una, sinulat ko po lahat dito, mga ka-vloggers. So, para hindi ko malimutan at ma-share ko lahat sa inyo. Gusto kong gumaling kayo lahat sa paggawa ng aircon at yung mga hindi naman gumagawa, malaman ninyo kung ano ang dapat na gagawin ninyo para tumagal ang compressor ninyo. Dahil karamihan sa mga comments, yan ang nababasa ko, paano daw ba may iwasan ng pagkasira ng compressor? Siyempre, mahal ng compressor, mga ka-vloggers. Kaya mahalaga po itong topic natin dahil ang compressor napakamahal. So, kapag compressor ang nasira o nag-ingay pa lang, ikakalat niya yung dumi, yung rebaba. Magiging black oil, para siyang mantsa na kakapit sa mga tubo na kahit pinlasing na, madalas itim pa rin ulit ang lilitaw doon. Kala nyo tuloy masisira na may compressor.
Minsan naman yung rebaba, babara sa condenser, hindi na matanggal yun dahil ang liit lang ng butas ng condenser. So, kailangan nyo magpalit ng buong condenser. Ito, andito tayo sa harapan ni Everest. Kailangan palitan ninyo itong ganyang condenser kapag nasira ang inyong compressor. Ha? So, napakaraming damay, mga ka-vloggers. Hanggat may iwasan sana, mas maganda na huwag kayong masiraan ng compressor. Unang-una, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung compressor? Andali, ito. Ang tinatawag na compressor, mga ka-vloggers, ito, alternator yan, ha? Yung nandoon sa ilalim. Saan na siya? Ayun, oh. Ayan, oh. Yung nasa babang yan, yung may pooling yan. Yan ang compressor, ha? Sa mga hindi pa nakakaalam, ha? Ang galing na ni Everest natin, no? Tuyong-tuyo. Ang tagal na itong, na-condition na siya ng todo-todo, mga ka-vloggers, ha? Wala na akong vlog sa kanya na at sana ay magpatuloy na lang na ganun. So, yan ang compressor, ha? So, paano ba may iwasan na masira yan, mga ka-vloggers? Ha? Eto, simulan natin yung topic. Gaya nga ng sinasabi ko, sinulat ko. Ha? Pasensya na rin kaya mainit dito. Nandito ako sa pagitan itong, si expander. Dito ako sa garahe. Pero gagawin natin itong vlog na to kahit gaano pa sa kainit. So, ito. Proper maintenance, no? Maintenance, cleaning ng evaporator, mga ka-vloggers. Number 1 yun. Kasi, mga ka-vloggers, bakit sinasabi ko na yun ang pinakamahalaga? Kasi, mga ka-vloggers, pagka ang evaporator ay madumi, no? Hindi ninyo nalilinis kahit yung cabin filter niya, hindi nyo napapalitan. Aba, masama yun. Karamihan kasi mga ka-vlog sa modelo sa sasakyan, meron na silang cabin filter. Na pagka napalitan yon, kadalasan andun lang lahat ng dumi. Lalakas na ulit yung hangin. So, sa mga modelong sasakyan, yan naman si Tao. Sa mga modelong sasakyan, cabin filter lang, palitan ninyo. Hindi na ninyo kailangan magpa-clean siya. Dali, pause muna tayo. So, mga ka-vloggers, yung evaporator sa mga sasakyan na walang cabin filter, ayan yung sito, kailangan, kalasin ng evaporator, kahit gaano pa yung kahirap, tanggalin ang dashboard, dahil napakahalaga po, na malinis ang evaporator. Inulit ko, napakahalaga po nun. Bakit po ba? Kasi po, kapag marumi ang evaporator, mga ka-vloggers, hindi mag-automatic ang compressor. Tuloy-tuloy lang kadalasan aandar yan dahil hindi niya nare-reach yung lamig, hindi nahanginan yung sensor. Hindi nahanginan ng malamig na hangin yung sensor ng thermostat. So, halimbawa, ito evaporator, marumi ito. Ang thermostat nandito sa kabilang side. Kung marumi yan, hindi na makakadaan dyan yung hangin. Dadaan na lang yan kung saan pwedeng dumaan. Pero yung sensor na nandito sa kabila, lalo kung hindi pa nakasuksok sa loob, hindi na siya mahanginan. So, ang feeling niya, walang kalamig-lamig. So, aandar na lang ng aandar ang compressor. Hindi na siya mag-on and off. Ano mangyayari? Magbabaga siya katagalan, mauubusan ng langis, mga ka-vloggers. Na kapag naubusan ng langis niya, mag-iingay, kasunod, yun na yun, yung black oil, mag-i-stack up. So, iwasan po natin, inuulit ko, na hindi nalilinis ang evaporator o hindi kayo nagpapalit ng cabin filter. Iwasan po yun, Number 1, kailangan alagaan sa cleaning. Dalhin nyo sa mga trusted na technician ninyo. Palinis ninyo. Kunyari, may maintenance kayo na depende rin po kasi sa paggamit. Isa sa mga tanong din nyo, mga ka-vloggers. How often? Gaano kadalas daw? Nagpapalinis. Depende po sa paggamit din ng sasakyan ninyo, mga ka-vloggers. Kung halimbawa, lagi lang nakastock. Katulad po nitong si expander na lagi lang nakatenga rito, mas madalas tong si Everest. Siguro 2 years lang marumi na tong si Everest. Hindi naman din ganun kabugbog ang gamit ng mga yan. Kumbaga, pag-ihahatid lang sila madam tsaka si architect. Pero,
Yung mga araw-araw, umaga't gabi, tumatakbo yan. Kung ginagawang mga UBA Express dyan, 6 na buwan lang, marumi na yan. So, depende po lahat yan sa paggamit. Siguro, tong si expander na to, kahit 5 taon yan, malinis pa rin kasi napakadalang po niyang gamitin. Ganun yun. Depende po sa paggamit. So, mahalaga lang din kasi minsan na nalilinis, kahit alam nyo rin malinis, kung mga 2 years na rin naman, para kung nagko-corrosion man doon sa loob, matanggal siya mga ka-vloggers. Maingatan din. Ha? Kaya siguro mga maximum ng 2 years, kailangan palinis na rin ninyo kahit siguro alam nyo malinis pa siya para lang masabunan yung mga pins na evaporator at matanggal yung mga corrosion. Hindi siya mabubutas, yun ang point ko ron mga ka-vloggers. No? Basta 2 years man lang pa-cleaning ninyo sa mga pinagkakatiwalaan ninyo kasi baka mamaya naman dahil nga kung tagal kalas dashboard, may mga hindi na ibabalik na screw, lumangit-ngit naman dahil kaya nagka-crack yung mga kakapalinis. Kung may cabin filter lalo, tulad ng mga ganyan, sitaw. So sana mapapalitan na lang ninyo lagi mga ka-vloggers sa proper maintenance. So, number 2, mga ka-vloggers, enjoy na lang kayo sa boses ni Tao. Iwasan na makargahan kayo ng recovered na refrigerant mga ka-vloggers. Yun ang isang pinaka iwasan ninyo. Gaya na nga ng mga sinasabi ko sa mga naunang ating vlog, kapag ang isang shop nakita ninyo madalas niyeyeluhan yung tangke o nilulubog sa batya na maraming yelo, umaandar yung motor, hinihigop yung refrigerant ng iba sasakyan, mga ka-vloggers, bantayan ninyo yung tangking yon. Baka mamaya, nakita ninyo, stock up yung isang sasakyan doon. O yung isa, black oil. Hinihigop, pagsasama-samay sa tangke yun, nandun na lahat yung rebaba, nandun yung dumi, dahil di naman transparent yan, bakal. Bantayan ninyo, mamaya yan ang kakarga sa inyo, maikarga dyan, patay. Lahat ng dumi, rebaba, pupunta po sa compressor ninyo at anong mangyayari? Mag-iingay, mawawasak para siyang grinding compound, malala pa. Rebaba na yung mga bakal-bakal na galing sa iba na hinigop. Pati mga moisture, tubig, punong-puno yung mga ganung pump, mawawasak po ang compressor ninyo. Yun ang iwasan ninyo sa lahat. Lagi ko sinasabi sa mga naunang vlog yun, paulit-ulit. Bantayan ninyo ang sasakyan ninyo. Maging mapagmasid dahil mamaya maikarga sa inyo yung maruming refrigerant. So, pasintabi na sa mga magagaling na technician. Pero meron kasi mga technician na ang ginagawa, imbis na tumagal yung compressor, lagyan ng langis, alagaan. Yung iba, pasintabi na lang. Gusto naman nila masira kaagad yung compressor para mapalitan dahil andun yung malaking gastusan, malaking kita. So, maging mapagmasid po, sinasabi ko sa inyo, lalo sa mga may-ari ng sasakyan na walang alam sa aircon, bantayan po ninyo yung sasakyan ninyo at iwasan ninyo makargahan ng recovered maruming refrigerant dahil yun ang sisira po. Kahit gaano pang pag-aalaga ninyo dyan, sisirain kagad ang compressor ninyo. At anong kasunod? Sasabihin sa inyo, maingay na po yung compressor nyo, kailangan magpalit po. Ito na, 50 mil, 100,000. Samantalang kung hindi nalagyan ng maruming refrigerant, tatagal po yan. Kahit ilang taon pa mga ka-vloggers. So, maging mapagmasid. Yun lang po yung ano ko. At sana rin sa mga technician na gumagawa ng ganong kalokohan, sinasabi ko na kalokohan, iwasan na po ninyo, 2025 na at mahirap na talaga yung pera. At sana ay maawa rin kayo sa mga customer ninyo na nagtitiwala sa inyo. Yun lang na may akin. Bawal ang manlamang ng kapwa, mga ka-vloggers. Bago na tayo, maraming gumagawa niyan. Pero marami ring matitino. So ngayon, yun lang po Number 2 yun. Number 3, dapat lumalamig yung suction na tubo. Yung suction mga ka-vloggers, titingnan din ninyo yan. Hindi yung laging gamit lang kayo ng gamit. Dapat, titingnan ninyo, hahawakan ninyo. Alin po ba yun? Sandali, ito mga ka-vloggers dito, sa Everest na lumang to, ito yung mga may kargahan mga ka-vloggers ng suction. Kadalasan may letter, L, low side.
Ayan o, yung malaking tubo. Dapat laging malamig yan kapag umaandar ang aircon. At yung sa ilalim naman niya, yun, medyo mainit-init. Hindi naman yung init na nakakapaso. Ha? Etong suction na to, dapat lumalamig yan mga ka-vloggers. Papunta po yan hanggang dito sa ating compressor. Ayan, yung malaking tubo to. Huwag nyo hahawakan yung maliit na yun, ha. Masyado mainit yun, parang plancha yun, ha. Ang hahawakan nyo, pwede nyo hawakan yung tubo lang na lumalamig. Makikita naman ninyo yun, nagmo-moist sa lamig yan, eh. Yung isa, huwag nyo hahawakan, inuulit ko, masyado pong mainit yun, ha, mga ka-vloggers. Yon, ang ating number 3, ha. Dapat lumalamig po ang ating suction tube. So, mga ka-vloggers, sa nailista ko rito hanggang number 7 lang to. Huwag kayo mainip pa. Mahalaga po lahat to at pakinggan po sana ninyo. So, number 4, dapat nga mayroong sapat na langis o oil ang compressor. Marami ring mga comment sa ating channel sa YouTube at dito po sa For This Vlog. Inuulit ko nga pala mga ka-vloggers, napakarami ninyong nagko-comment o nagtatanong kung saan ako mako-contact, saan ako, siguro napupunan ninyo, hindi ko sinasagot basta tungkol po sa address. Doon na lang po sa For This Vlog sa Facebook, yung page ko po ron, i-PM nyo ako, personal message, sasagutin ko po kayo doon, ha? So, next, dapat may sapat na oil nga ang compressor. Paano ba nalalaman? Karamihan sa mga tanong yan din, eh. Paano daw ba nila malalaman na may langis? Iingay na bago malaman. So ganito mga ka-vloggers, pinakasimple kasi kadalasan nalalaman yung langis na yan, siyempre, kung talaga sanang nakatanggal ang compressor at tinob nyo, alam nyo na may langis. Pero paano nga yun kung may laman, lumalamig naman, eh. So pagka kinabitan po ng gauge, suction, yun, tinuro kanina, kumuha kayo ng puting basahan, malinis. Halimbawa, ito yung gauge. Open nyo ng konti yun. Habang nakapatay po yung sasakyan na ganyan, yung aircon, yung makina. Buksan yung konti, pasingawin nyo na nakasahod lagay kayong gano'n. Tingnan ninyo. Pagka tuyong-tuyo, wala man lang kahit konting lumabas na oil. Diba, masama. Baka wala na nga langis yung compressor nyo. Kaya minsan umiingay. Pero minsan, pag sobra-sobra naman langis, pag bukas na gano'n, bumubula pa. Sobra naman sa langis yun. Masama naman yun, yung mga pinaplasing. Kailangan kahit pa paano pag binuksan nyo, meron kayo makikitang oil na nagbasa ng konti, at least alam nyo may langis yung system. At sigurado may langis yung compressor. Masama naman po na sobra-sobra, pagbukas na ganun, bubula, kala mo ice cream. Bubulang ganun, no? Tapos, namumuti na nagkulay yung kulay green, sobra-sobra naman sa oil yun. Minsan nagbabara po yun doon sa receiver dryer at doon sa expansion valve. So, kailangan na-check po ninyo. Sa simpleng paraan lang na gano'n na hindi ninyo kakalas ng compressor. Pasingawin lang ninyo sa malinis na basahan, makikita ninyo. Mga ka-vloggers, ha? So, next, ano ba? Isa pa. Sa maintenance na rin, ha? Mga ka-vloggers, ugaliin din ninyo, na sinabi ko na sa mga naunang vlog ko, yung receiver dryer, ha? Kung halimbawa ilang taon na yung sasakyan ninyo, hindi kayo nagpapalit, dumarating din po kasi ang time na nadudurog yung mga desiccant, mga ka-vloggers. At minsan nabubutas yung pinaka filter, parang filter na, kala mo, ano ba yung tawag dito? Kala mo yung Scotch Brite, ganon. Merong ganon yan sa loob, parang foam. Na pag nabutas, lalabas yung desiccant, magbabara na rin sa system. Pag nagbara, makakasama sa compressor, mag-high pressure, wala na siyang pupuntahan dahil nagpa-pump siya, tapos wala siyang dadaanan dahil lumabas na yung laman ng receiver dryer. Ugaliin po ninyo yun, mahalaga yun. Parang change oil, kada nag-change oil kayo, papalit kayo ng oil filter, ganun din yun, mahalaga yun mga ka-vloggers. Hanggat maaari, kung alam nyo nga ilang taon na rin naman yan, palitan na ninyo. Pero kung ang aircon ninyo, black oil, marumi, masama yun. Kailangan talagang malinis yung system, bombahin, flashing, at palitan agad ang receiver dryer dahil sisirain talaga ang linya ninyo. Mga ka-vloggers, lalo sa mga nagtitipid pa dahil hindi naman lahat available ang budget, gusto muna subukan, i-cleaning, para may bomba pa naman daw, so palitan yung receiver dryer. Pero pagka umitim ulit, wala na, palitin na yung compressor. Palit na naman ang receiver dryer.
kahit kapapalit lang po ng receiver dryer nung nalinis ninyo yung system, pero hindi nagpalit ng compressor, the moment na nagpalit kayo ng compressor na bago, mapa second hand yan o kung pa man na malinis yan, paplasingin na naman yung system, bagong receiver dryer ulit. Huwag gagamitin yung lumang receiver dryer. Inuulit ko ha. Huwag po ninyong panghihinayangan yun dahil masisira din kaagad yung ikakabit ninyong compressor. Okay? Maliwanag po. Kasunod, ano na naman? Iwasan ang pag-high pressure. Ito, naging topic ko na sa mga iwas high pressure. Ganyan. Kasi mga ka-vloggers, kapag high pressure ang system, yung compressor nyo, ang taas ng pressure na pinapump niya, binobomba ng piston, paiikutin niya yung refrigerant, high pressure. Ano mangyayari? Siyempre, nahihirapan yung compressor at prone siya sa pagkasira. Pwede siyang mawasak agad mga ka-vloggers ha. Kaya iwasan po na mag-high pressure. Paano ba maiiwasan ng high pressure na? Sinabi ko na rin sa mga vlog yun. Ugaliin tingnan ninyo yung mga aux fan, lalo na kung single fan lang yan sa may makina, tingnan ninyo. Kung medyo luma na yan, ha, mga ka-vloggers, kung halimbawa, nasa 3 taon na, pero maandar pa, ay maganda na po kayo ng pampalit. Or palitan na ninyo, stock na lang ninyo, replacement, yung isa nyo. Kung ano man mangyari, meron kayong pampalit. Pero mahalaga na yung luma, na puro pan, yung mga nandito lang, walang pan blade ang makina, no? Uso na sa mga modelo sa sakyan. Kung mga 3 years na rin lang, mas maganda na kayo ng bago. Kasi hindi nyo alam kung paubos na yung carbon brush niyan, biglang masira sa kalsada yan, o hindi nyo namamalayan, huminto, masisira, pati makina ninyo, high pressure din po ang sasakyan ninyo, yung aircon. So kung nakakailang taon na siya, bumili na kayo ng pampalit sa kanya. Mga ka-vloggers, kung makakakuha kayo ng original, galing sa kasa, mas maganda. Kasi minsan nangyayari, pero meron din magagandang mga class A na na tumatagal, pero mas maganda sana kung original ang mabibili ninyo ng mga fan motor, mga aux fan ha. 3 years nangyayari talaga yung mga ka-vloggers, lumalabas na yung mga problema. Baterya nga 3 taon lang nasisira din di ba? So maintenance po ng mga ganyan tungkol sa high pressure. At ugaliin din na linisin yung condenser. Alam niyo naman na yan, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Yung condenser natin dito, mga ka-vloggers, ugaliin na, linisin, sandali. Punin ko ha. Yan. Kailangan yung mga fins na yan, mga ka-vloggers, ugaliin ninyo na nalilinis. Dahil minsan, kahit tubig lang, minsan pagka napuno na po ng dumi yan, babara na. Hindi na makakapasok ang hangin, mga ka-vloggers ha. Tapos titignan niyo lagi ang mga fan na ganyan, mga aux fan na ganyan, mamaya hindi umaandar, maging mapagmatsyag po kayo sa mga ganyan. Alagaan po ninyo yung mga condenser ninyong yan sa dumi. Lagi kasi nakakakuha dumi yan. The moment na tumakbo kayo sa maraming alikabok o saan pa man, dudumi sa kagad mga ka-vloggers. So, minsan mga insekto, didikit dyan, lamok, gamo-gamo lahat, nandyan. So, ugaliin po ninyo na lilinisin yan, no? So, ano pang kasunod? Eto na nga, wag aalisin ang pressure switch. Marami yan mga ka-vloggers sa mga comment sa akin. Tinanggal daw ng technician yung pressure switch. Yun na, nasira na yung compressor nila. Bakit ba nasisira pag inalis? Kasi ganito mga ka-vloggers ha, inuulit ko, wag kayong papayag na aalisin ang pressure switch. Bumili ng pampalit, pero wag aalisin. Ganito kasi mga ka-vloggers, ano ba trabaho ng pressure switch? Kapag nag-high pressure, mataas ang pressure ng aircon nyo, papatahin niya, ikakat off niya yung continuity ng linya papuntang compressor. So, high pressure, imbis na masira yung compressor, papatayin niya ang linya papunta ron. Hindi na mag-e-engage yun. So, hindi siya masisira. Ngayon, pag wala ding refrigerant ang sakya, meron nag-leak, pumutok ang hose, nag-leak kayo ang evaporator, nag-aircon kayo, kapag may pressure switch, na hindi aandar ang compressor ninyo dahil hindi mag-engage ang clutch. Naintindihan po ninyo? Kapag walang refrigerant, mapoproteksyonan din ang compressor ninyo. Hindi siya mag-on dahil walang lamig yun, walang laman, at hindi lalabas yung langis ng compressor. Kasi kung nakatanggal yun at nerekta, anong mangyayari?
aandar pa rin siya kahit walang refrigerant. Ibubuga niya lahat ng kanyang langis doon sa leak. Ano mangyayari sa kanya? Masisira, matutuyuan ng oil. So, wag na wag kayong papayag na aalisin, mga ka-vloggers, ang pressure switch. So, next, ano pa? Kapag may tunog na ang compressor, ay pa-check na ninyo. Yun na naman ang huli na eh. Kapag may konting kakaibang tunog, pag nag-on kayo ng aircon, merong kakaibang tunog na naririnig kayo. Mga ganon, patingnan na po ninyo yung compressor, baka kulang sa oil, no? Magpalagay kayo ng oil sa compressor doon mismo sa direkta sa compressor. Huwag yung hihigupin lang doon sa suction na kargahan, service valve. Patanggal ninyo yung suction doon sa fitting ng compressor at papasukan ninyo ng langis doon, mga ka-vloggers. Hanggat maaari, yung fully synthetic, lagi kong pinaplug yan. Gusto ko lang sabihin na napakaganda kasi nung subok ko yung M Karate na 100, mga ka-vloggers. Maganda siya eh. Kaya ako lang naman sinasabi sa inyo. At sa susunod na mga vlog, meron din kasing tanong dyan eh. Ano daw pinagkaiba nung 68 saka yung 100. Sa susunod, hindi tayo maubusan ng vlog, mga ka-vloggers. So, sana sundin ninyo yung mga sinabi ko para sa inyo yung mga ka-vloggers. Para maiwasan ang pagkasira ng compressor. Mangyari man, meron talaga nangyayari terrain wear, sinasabi, kalumaan, nasisira, talagang wala na tayong magagawa ron. Minsan, katulad nga pinakita ko no, may vlog akong ganon, bagong-bago pa yung loob, pero nagiwahiwala yung bearing, malinis ang linya, kaya lang, ganon talaga, nangyayari po yun. Pero mas madalas masira ang compressor kung walang maintenance, hindi naalagaan gaya ng mga sinabi ko. So ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vlogger? Sana naintindihan ninyo at Happy New Year po ulit! Ulit ko. Sana masagana ng bagong taon. Papasok na taon ng 2025 sa atin po lahat. Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po tayong lahat. Walang magpapaputok. Bawal po yun. Paalam po.